Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 2, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may it's ano to? E-Pacing Corporation sa may Aurora Boulevard po yan na Barangay 156 Pasay at dadalhin ko na din sa may Lancaster, New City, Brighton sa may pasong Kamamil, Kamachili, General Trias, Cavite. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin inay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Tapos pa ng unang mayor yung budget ngayon, pero doon sa original na pinanggit niya sa akin at kaya yung sabi kong magpapagilita na matapos yung budget baka makapag-hearing pa bago magkaroon ng Christmas break para dipisyon na yung kahilatlan nitong mga nakakulong na dito sa Pilado matapos na sila ay mabait ng contempt. Okay nga Rod, yan po sa mga borders, okay naman sila. Maayos naman daw kayo at yung kasing na naapektuhan lang naman kahapon doon sa sunod kayo sa mismong templo at yung water damage na nangyari dito sa Senate Session Hall na nasa second floor. Okay nga Rod, Brad, maraming salamat Raymond. Ito si Arwin Swati, kung magandang para maging PRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ito yung maganda eksena sa Kongreso kagabi. Kahapon, kagabi. Kagabi na kayo pero nagbago ng listima ng milk eh. Bakit? Ang desisyon ng Executive Committee magiging mapanganib na president tungkol sa online expression. Iba naman ang milky. Ako sa
Kongreso ay nakapirmano ng administrasyon. At napansin Barsaga, isulang tinuna ng ilang mga kongresista sa majority ang pagkariling interes sa politika sa halip na inuulit ang integridad ng institusyon. Hindi talaga natutumbas sa ganun. Ang ethical at kanyang ginawa ay hindi naman ito tinuturing na kasinungalingan. Tinatawag ng strictly suspension ng House Senate Committee at Privileges si Barsaga at mga personating sa social media at conduct and becoming of a public official. Nakay at Mr. Eli patang eksena sa kamera at ang iwas kahapon. Muna sa Manawiki. Paano na Bakit namin ano ba mga ang congressman critical na yan? ginawa ni Congressman Kiko Barsaga? Yung bang may post siyang may kasamang chiking na mga sexy attire sa Pegasus ba o sa Air Force One? Maraming post sa lakay nga talagang hindi naman yung kanyang business spirit. Marami. Bukod dito yung umano'y panitira sa ilang mga kasamaan sa Kongreso at syempre yung ginagawang akta nito sa loob ng plenaryo. Ito kukuha ng selfie, pag-i-interview sa mga kongresista na atos sa napagkakanan nila. Parang vlogger. Oo, parang vlogger. At hindi ba inaasahan yung ganong mga kumbaga ay attitude sa loob ng plenaryo. At lakay at Israel na pa siya isang ethics complaint ito ng pa ni Congresswoman Janet Green. Ito naman ang susunod na hindi naman ang House Ethics Committee. Soft drinks po tayo, ma'am. Pareho na yung eksena nga ng milk na papanood na namin yung eksena kagabi. Ayun. Tapos ito nila kahit Bigay din ka sa- ito bang eksena sa Kamara at pag-iwas ni Representative Edwin Bergiola ng CWS o Construction Workers Solidarity Party List ang lumapit at may pag-selfie sa kanya. Pinatanggat Representative Leandro Leviste. Pagkasyon kahapon, may kita sa video na nakatayo si Bergiola ng lapitan ni Leviste sa loob ng gallery. Sinapak ni Leviste ang kanyang cellphone at para makipag-selfie kay Bergiola. Bigla namang nagtaka sa pareho si Bergiola pero sinundan pa rin ito ni Leviste. Nasunod ang nominal voting sa suspension lakay ni Barsaga o eksena sa plenaryong sa Leviste Pinilit na inuna pa daw ng Kamara ang pagdisiplina kay Barsaga. Matatandaan na itong sa pinakasamahan ni Leviste si Bergiola na kumunay previous proponents sa Kamara ng mga infrastructure projects ng gobyerno. Si Bergiola ang isa sa 8 sponsors na pinagumandang kasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure sa Bungab, Primary at Conflict of Interest sa Ombudsman. Parang nag-aasar. Oo, nagulat ako dun Ginagawin ang bayan tapos inumbang na yung kanyang isang kamay sa selfie. Pero parang ginawa niya yung maligang si parang sinabing tapos naglakad ko rin sila papunta ng Golden Center sa entrance kasi naglalakad ko rin sila papunta naman si Bergiola doon sa kanyang upuan. Ang galing naman sila na tayo nagsasabi sila. Napaharapan lang ng itong si Leviste. Nasa likod niya si Bergiola. Ba, si Congressman ako, sinigmuraan na yung sila dito. Alam mo na kaya sa Israel, aware din si Bergiola kasi maraming mga cameraman. Maingat siya. Kaya maingat siya. Kaya yung gusto niya naman kung ano man ang gusto niyang gawin kay Congressman Leviste, nagtitigil siya. Umiinom pa siya ng kapitan ang pinukulit pa rin siya ni Congressman Leviste pero makikita mo doon sa kanya reaksyon, ayaw niya. Meron siyang gestures na ayaw niya. So parang hindi na napipagkita. Nahirap. Siguro, tama rin yung ginawa niya dahil ilang minuto lang lakay at sa PL, tumayo sa plenary, si Congressman Leviste, at binatiko siya. Oo nga, matindi yung banat niya, ha? Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Wilkie. Kaya may pera tawagod na tayo sa kamera. Magandang umaga, Sister El. Ako si Gino Gregorio muna para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang mula sa kamera na punong-puno ng drama kagabi. Report. Anong flood report ni Giselle? Ito muna lakay dahil unang live stream sa pagdinig ng ICI. Simula na daw yan. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle.
Nagsimula na yung unang pag-livestream sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ng ICI. Kaya naman rito, si Laguna 4th District Representative Benji Agaro Jr. na una nang humiling ng specific session sa komisyon. Inilabas na rin ng ICI yung kanilang link sa kanilang YouTube channel kung saan mapanonood yung mga hearings ugnay ng anomalya ng mga proyekto sa flood control. Tinatanong ni Commissioner Christine si Agaro ngayon kung mayroon siyang koneksyon sa mga fiskala na pinagdaanan naman ng mababatas. Hindi raw niya alam kung bakit ay dinawin sa mga kontratista at wala siyang transaksyon sa Biskaya Popol. Ibinigay ni Agaro na hindi niya personal na kinilala yung mga Biskaya na kontratista ng pamahalaan. Nagpapatuloy ngayon yung pagsarang sa hearing, live stream na hearing ni Agaro sa Independent Commission. Ito sa Pilipinas, una sa Pilipino. Report. Salamat Giselle Ricafort. Sandali lamang Major General Ivan Paperma ng Philippine Navy ng Philippine Marines. Ayan, sa kanilang 90th anniversary sa AFP Israel. Modernization updates and accomplishments. Ayan, ilang Typhoon missiles na ang meron sa atin. Ayan. Babalikan natin yan. At alam nilang dekada makuha yung mga ating ng serbisyo sa pagkabalita ng inyong lakay. At wala ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N-Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Naku, kailangan pa ng mga Marines. Malaking ito kaya inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakapag pa sa mga kapitbahay ng millennials kapag na-jogging kayo rin. Kasi ito ay full pack with vitamins and minerals ang N-Plus Gold. Tamang-tama sa pahirang natin katawan. Lalo pagka nagkakaedad mga lolo, mga lola, ha? Eh mapuyang mga ting, mahalagang alagaan natin mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin mga sarili. Kaya pag-uwi niyo mamaya, saan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N-Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Gabi. Oras, Israel. 9:50. Marvick, number 1. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos sa Champion App. Minamedalya pa. Ilagay din ang balita sa papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at firman. Ilagay ito sa white nail item kasama ang iyong purchase o EOP na italo kailangan empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paint. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion App. Minamedalya pa ang ginamit na EOP at ang every station na yung pinakinggan. Ipunong ito sa Dropbox at sa pagtatagpuan ng paboritong music radio station nationwide, DZRH. Eric Yap, Laguna po District. Ayan, yung pasala ngayon at Bulacan, Dito, Dito. Ayan, naalala ko. Sorry, gusto ko lang malaman, bakit ay kahit i-describe sa amin, saan lugar yan, ano bang club yan? Sir, yung ICI ay nasa compound itong Department of Energy Oriental sa may Taguig. Ito yung nasa likurang bahagi ng Department of Energy na building kung saan na-house din yung NOC at yung iba pang mga attachment ng group. Okay, kasi yan yung Sean, mukhang ready na tayo dun sa feed ng ICI. Babalikan ka namin para silang pang mga detalye. Maraming salamat, Extro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Rock Patrol Job Garner. Maraming salamat, John Garner. Kasalukuyang nakasalang sa investigasyong ICI sa Laguna Representative Benji Agaro Jr. Habang ito po, panoorin at pakinggan natin ang kauna-unahang public hearing ng ICI. Ako mahilig sa bundok. Hindi po ako mahilig sa bundok dahil po malaway po yun eh. Talaga pong ang first love ko pumaaso ay German Shepherd. Dahil pogi po. So wala ko pa yung tinatanggap na regalo. Wala po sorry. Wala po yung maliwanag po sa pamilya.
gawa ng alam ko po talagang sa aming NEP, ang interest ko lang po talaga yung mga local infrastructure po na nire-request ng mga barangay at ng mga leader po sa aming district. Yung po kasing NEP sa agency po yung kalimitan. Yes, sir. So, 900 po lang po yung kapilin po sa akin. Okay, sir. Sabi niyo po kanina, sir, yung mga request po ng mga barangay ninyo, PCP, ay pinapadala niyo sa district, DWH. So, paano po yung monitoring nito, sir? Ano po yung mga project na ipaprograma po ng DWH, sir? O at paano po, sir, tayo po nang sasabitan? Prioritization o sila na po bahala po na Sinasabit po namin, pati po sa appropriations po, ipagka po na-approve, bababa po yun sa DPWH, sila po mag-i-implement. Hanggang budget lang naman po ang congressman. Pagdating po sa na-approvean na po yung NEP at naging GAA, ang mag-i-implement na po nun ay ang Department of Public Works and Highways. Dahil sila po ang may kakayahan, sila po ang mag-proseso sa mga ingredients. Sila po ang mag-i-implement. Pinabantayan po nila. Yes, sir. Kasi po, sir, kumain po, sir, consider po na budget po kasi it was allocated po at stated po, sir. So, hindi po ba dapat karapatan po ninyo na malaman ano yung mga project, kaya ano po yung monitoring, paano po yung monitoring po ng public implementation of those projects po, sir. Pagkatapos po kasi ng tungkulin namin, matinig yung budget at ma-aprobahan po, tapos sabay po yung Senate, nagkaroon po ng BICAP, aprobahan na po yung gastusin ng kablasa, hindi na po sa atin sa executive, kaya hindi po nagkalap ng pera. Oo po, sir. And at the same time, sir, generally po, sir, ano po yung mga nare-request po ng mga constituents? Kalsada po ba? Lighting? Connecting? O anong mga proyekto po ang Ang kalimitan po ang request sa amin dahil mga maliliit lang po naman mga barangay namin, barangay o overcourt po. Dahil kung panahon yan talagang mga kailangan po. Lalo yung mga overcourt dahil bahay po yung aming mga host na naging evacuation center. Kaya yun po kalimitan, hindi po kami nagbibigay ng yung po mga barangay na kailangan sa lugar nito. Nagre-resolution po sa kanilang barangay, kaya yung kapitan po, kaya po yung mayor, yung sa punong bayan. Dinadala po namin. Kaya po ma-budget natin. Salamat po kung hindi na sa susunod na panahon. sir, kaya po na itanong yun, sir, kasi technically, sir, I've seen the whole of Laguna because I was assigned there. One time, sir, maganda po mag-separate yun in terms of police, sir. Pero napakasigit po ng mga kalsada, lalo sa Louisiana, sa Lupan, Pagsan, siniliwan po yung connecting ng Rizal. So, sana po is, yun po sana yung pagtutunan din ng pansin because Laguna is a police area. Kaya ko po naitanong yun, sir, sa page. At the same time, sir, how are you related po kay Sister-in-law ko po, yung pong kapatid kong panganay, si Atty. Garang, ay pinaring po sa bayan po namin sa Lupan, Lapunan. Pag-aabogado niya doon sa naagabyado leader ng bayan. Kapatid ko pong panganay si Atty. Clarence, si Karina po ay sister-in-law. Dumaan din po kami doon sa nakakatakot na panahon ng giyera sa bayan namin. Ito na alam ko saan tayo nagdadaan. Miss Glenn Christmas Technology sa Lumban po. Nung panahon po niya na takso, floating nga po cleaner po yung asawa niya. So anyway, sir, ano mo kaya ang motibo naman ng mga Biskaya? Why
Kaya ang implicating yun po sa ganito po ng mga tanay. Hindi naman po kayo magkakilala pala. Hindi ko po. Alam po ang motibo ng mag-asawang Vizcaya. Wala po akong masabi kasi nga po, hindi po ako nakaupo sa sinasabi nilang panahon. Hindi ko po malubos maisip na mabanggit po niya ako ng paratangan na sa tingin ko yung maling paratang na talaga po ng pamilya ko is naapektuhan na ng gusto. Alam po naman ninyo ang panahon ng social media. Pero wala po akong makitang motibo kung bakit po ako nakasali dito. Wala po naman akong kakayahan. Kasi po sir, parang yung ginawa ko sa inyo ng Vizcaya is a violation of your integrity or honor. I will consider to filing a case also against the Vizcaya for trying to implicate you dito po sa paano kami iniimbestigahan po. Pag-uusapan po ng aming pamilya at saka po ng aming mga abogado kung ano po ang mga susunod naming akbangin. Malampasan lang po namin ang dumadaan dito sa amin. Natural lang po sa sarili ko po. Ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Vizcaya sa aking pagkatao. Kaya tagal hindi po alam ang motibo niya. So sir, with the current na nasa situation na yun, kumusta naman po ang moral ng ating Congress? Ako Congress in general po. Ang nakikita ko po sa Congress po, di malungkot. General sir, ang Congress po ay isang institusyon na hindi ko nakikita ang masama. Siguro po, may mga ibang congressman na maaaring ibang isip, kaya na-apektuhan po yung institusyon. Pero ang Congress po ay isang nilikha na institusyon na nakita ko kung kailangan ng ating demokrasya, ng ating gobyerno. Hindi po ako nasasabata, pero ang Congress, yung po siguro ang congressman na iba ang masama. Pero ang Congress po yun. So kumusta naman po yung bagong speaker po natin sir? Mabait po siya, at saka may puso. Kasamahan ko po kasi yan. Mas makikilala ko po si Speaker D dahil nakasama ko po yan sa Kabataang Barangay. Vicente po, Magino, Matay. Sir, gusto ko pong malaman sir yung opinion po sir. Kasi sa akin po, pagkakaintindi sir kasi, tatlo po yung sakit ng gobyerno natin. The executive, the legislative, and the judiciary. So, to my mind, the execution po ng mga project, sabi niyo nga po tayo na, after the executive, and then, of course, the legislative body lawmaking and investment of laws. And of course, pag may conflict po between the judiciary with the government. So, sa nakikita ko kasi na nangyari is parang wala na akong difference yung legislative at saka yung executive. So, are you amenable to ba sir? Yung pagdating sa legislative, for example, yung lawmaking and law amendment, parang sa ganun ay medyo yung power ko ng bawat class of citizen, bawat class of government ay na-impose po natin kasi yung legislative pang check and balance po sa lahat po. Opo, General Sir. Yun naman po talaga ang tungkulin ng Congressman. Yun. Laki naman mo. Yun naman po. Kaya yun po ang dapat na mangyari. Yung kinakailangan ng isang congressman nakakompay sa kanyang trabaho bilang legislator. At payag na payag po. Sapit ko lang itong dashcam ko. ng mga nagpo-protesta po kasi sa September 21 is the public po sir yung political diversity. So, is there any chance po sir na mapasa po yan sa ating Kongreso?
masagot ko yung kaisipan ng iba kong kasama, pero kung ako po personal tatanungin, kung yun po na, yun na rin po talaga ang dapat mangyari, eh makakaasa po kayo na ako po ay papayag ko. Thank you very much, Mr. Chairman. Morning po. Morning po. So you are denying na nakatanggap kayo ng 9 million sa pamilya ng Vizcaya. Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya. Hindi po ako nainis po. Ang sinasabi ng mag-asawa ay lagi silang natatago sa inyong distrito sa meeting. Ano masasabi mo ninyo doon? Hindi ko po alam yun kasi wala po ako masasabi doon, Justice, kasi hindi naman po ako, hindi ko po alam yun. Hindi naman po ako, basta wala po ako masasabi, hindi ko po alam. At kung sinasabi po ng Vizcaya, eh, hindi na po ako nakaupong congressman nun kasi maaaring nakikipag-meeting, hindi ko po alam. Kailan mo ay nakatayo na congressman? 15 years, 20 years. Ano po, pang 13 years na po ngayon. So meron kayong apat na tatlo na term na nakaapat na kayo. Ngayon, Opo, apat na. 2025. Sino mo pumalit sa inyo sa 2022 hanggang 2025? Yung pong anak ko po, si Congresswoman Jam Garaw. Sabihin kasama niyo ngayon. Hindi po. Kung ako po'y mabait at mas mabait po sa akin si Kong Jam. Kasi sabi ni Vizcaya, yung anak ninyo ay nakikialam ninyo sa mga kontrata. Ano masasabi mo? Hindi po totoo yun. Ngayon, sinasabi yun na hindi nyo personal na kilala si Mama Vizcaya. What do you mean by hindi nyo kilala personal? Eh, hindi ko po talaga sila kilala eh. Hindi ko po, Ba't nakita kayo sa lugar o nag-picture kayo o daanan nyo sila? Anong sasabi nyo hindi kayo personal na magkakaibigan o magkakilala? malawak po kasi yung magkakilala. Taga pong, hindi ko po sila, kasi po pagka po personal kong kakilala, ay kabatihan ko po o naging katropa ko po, naging kaibigan. Eh, hindi ko po talaga kilala ang Vizcaya. So hindi kayo nag-abot ng isang mga meeting o collective na Wala po akong natatandaan ganun. Katunayan nga po, sabi ko, nakakapagpakita nga po ng litrato sa iba. Eh, sabi ko, wala po akong matandaan kasi wala naman pong masama doon. Hindi ko lang po sabihin, talaga pong Justice Sir. Wala po akong matandaan na kami, hindi ko po naman sinasara, pero hindi ko po sila personal nakakilala o kaibigan. wala kayong mga photograph o picture sa kanila? Hindi, wala pa akong matandaan po, sir. Itong Alvin Mariano, ito po kaibigan niyo. Contractor po yan. Kami naman po ay may mga nagpapakilala po sa amin. Pero kalimitan po naman sinasabi ko, hindi naman po ako taga-David. Doon po kayo magpunta. Dahil pagka po kayo qualified na contractor, makakasali. Sirop na may CGF? Yeah, sige. Contractor po yan na nakapagpakilala. So, ano po, kailan yung kilala? Baka po pakitan po lang. Wala po. Wala po.
projects na sa inyong distrito ay may bibigay sa Rawan Vizcaya. Hindi ko po alam yung ganong motibo. Hindi ko po alam, Your Honor. Kung sinasabi po nilang alas, hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Yung district AD ng First District po yan, ano? Yan ba kayo nakatulong maapoy niya sa pwesto? Hindi po, Your Honor. So hindi niya nakilala. Hindi po, Your Honor. Ang alam ko po, nagretiro po yung pinalta niya. Ay, DPWS naman po nag-a-assign. Hindi naman po kami. Wala po kaming kakayahan ganun. Ngayon yung sinasabi nyo, ang inyong allocation na 150 million lang. Totoo ba ho yun? Parang hindi ko po depende po siguro sa district o kaya po depende po sa magaling ang congressman, pero sa amin po kung ano lang po ang dumating, yun lang po ang pinagkakasya namin. Ano ho yung dumating? Magkano ho yung dumating? Eh minsan po mga doon sa amin local o kung tawagin po LIP, minsan mga 120 po, minsan 50-20 po. Kasi po, Justice Sir, mas interesado po kami doon sa mga pangangailangan ng aming mamayan. Halimbawa po na makarequest kami ng sa ospital, sa DSWD. Doon po sa infrastructure, sinasabit po namin yung sa barangay at saka po sa bayan. Pagka po na budgetan, hindi. So sinasabi nyo sa akin, meron kayong mga request. Meron kayong mga request sa DPWH na isama sa... Doon po namin tinuturo yung mga leader namin na doon po yung mga kapitan po, yung mga organikong mga kapitan. Na kasi po may mga proseso po kinakailangan kung gusto nilang matayuan ng barangay o ng health center o ng open courts, meron pong donasyon ng mga lupa. Wala naman po kaming kakayaan mag-validate. Hindi ba ho, yung barangay, bibigyan kayo ng project. Ganun ba ho, ang sinasabi nyo? Ano po? Yung barangay, bibigyan kayo ng project na kailan gusto. Magre-request po sila. Tapos kayo naman, magre-request kayo sa Congress. Sa budget na yun. appropriations po na makasama. So, meron kayong mga copy ng mga request nyo sa Congress. Yung pong mga nire-request po ng mga barangay, may mga kopya po. May kopya kayo. So, yun sa inyong request, kasama niyo yung request ng barangay, 120 million lang ang umaabot. Po. Hindi pa ho 800 million ang natatanggap ng First District ng Laguna. Ay, yun po ay kung halimbawa kung gaana, hindi ko po kasi, una-una hindi po ako. Kasi sa tinigal namin ito kakatulong sa congressman, samihan, walang 150. Ang natatanggap na na 600, 800 million. Hindi tatakaw sa inyo, ba't sinasabi nyo 150 lang yung natatanggap ninyo? Yun na po siguro po sir, yun na po yung yung kabuuan. So yun, sinikwento mo sa amin. Kasama na po yung budget po siguro ng DPWH. Pero doon po sa amin, yung pong mga local improvement projects, yun po yun. So mali yung statement nyo kasi pinapalabas nyo, 150 lang yung sa inyo. Yung sinasabi nyo, pag biglaan na, tumata sa 800 million. Pero ano, Your Honor, ang akala ko po kasi ang tinatanong yung pong local improvement project. Pero yung po bahagi na po ng GAA yun. Pagka po na-budgetan na po yung request po ng mga barangay o kaya po ng isang munisipyo, bahagi na po yun ng GAA. At yung pong GAA ay halimbawa po isang 1 billion o 1.2 billion kasama po yung doon po sa... So sa sinasabi nyo 1.2 billion, 1.2 billion sa inyo doon, 150 million ang request ninyo. Regular po yung 120 na inaabot po ng gano'n. Sino nagtatagtag ng 800 million o 900? Hindi ko po alam yun. Hindi nyo alam na nagtagtag kayo ng 150 naging 1.2 billion? Hindi ko po alam yun, Your Honor, kasi hindi po ako miyembro ng appropriations o ng BICAM. Basta po yan, nagsisimula po sa NEP, sinasama po yung request ng mga barangay po ng munisipyo to sa aming lugar, yung po 16,294 barangays. Ibig sabihin na naglagay sila ng project sa inyo na worth 900 million, 8 billion, hindi nyo alam na may ganung project sa lugar ninyo. Your Honor, DPWS po kasi nagsasubmit nun eh. So hindi nyo alam na gumagano sa distrito nyo yung 900 million na project.
Pagka po gaana po, nalalaman po namin kasi Sabi kayo na hindi nyo alam. hindi ko po alam kung, kasi sa amin po, Your Honor, regular po ang aming budget. Katulad po ng nauna kong sinabi, kami po ay ordinaryong distrito, ordinaryong congressman. At yun nga po sinasabi ko yung mga malalaking budget na mga pinag-uusapan na nagkaroon ng mga eskandalo kung mapapapunta po sa amin. So, hindi ko po alam talaga yung mga, kung ano ba po, may mga ibang budget po dumarating sa amin. Mas interesado lang po kami ito sa aming local projects. Kaya hindi ko po alam yung... So lumalabas yung inyong project, 150 million lang, yan ay yung allocation nyo, 1.2 billion. Hindi nyo alam yung mga project na yun. Malaki ang pakialam doon. Sige ba o? Noon nakikita ko na sinasabi ninyo, hindi po, bababa yung intindi ko. Hindi po kami nakikialam po doon. Doon sa sagaan na... Hindi kayo nagkikailan, ba't alam niyo may gano'n? Pwede po. Kasi nga po, Your Honor, yun po ay pagdating po sa katulad po ng sinagot ko kanina, executive na po kasi ang may-ari. Pagkatapos po ng aming trabaho, na may pasa po ang budget hanggang sa PICAM po na hindi naman po ako miyembro noon hanggang po sa third session na ma-aproba na po ang budget at mapirma po ng Pangulo. Hindi na po sa congressman yun, yun na po ay sa executive na po. Hindi kayo nagreklamo sa gobyerno po sa Congress naman tumaas yung i-request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam. Hindi kayo sinatabihan. Hindi kayo nagreklamo sa otoridad ng Kongreso. Your Honor, nagre-reklamo po ako pero hindi po dahil sa natagtagan kundi kulang po. So kulang pa 1.2 billion sa inyo. Ay sa lalaki po ng aming distrito. Mr. Chairman, may follow up to your point. Congressman, babasahin ko lang kung medyo matatandaan nyo itong mga just 2025. Alam nyo ho ba na may rebel control structures sa Barangay Wawa, Lumban, Laguna worth 48.9 billion? Maaari po. Okay. Meron po kayong alam na meron pang isang rebel control structure along Pagsangan River, Lumban Section, 48.9 million. Alam niyo ba kung anong kumpanya ni Mariano? Hindi ko po. Can you give us information about the construction company of Mr. Mariano if you're stuck Wala in- po. Pero kung kinakailangan ko, sagot nila na po sa amin.